I am privileged to speak to you this morning as your speaker sa ato ang 28th anniversary dinhi sa Life Builder Student Center. Nga dunay tema Successfully Connected to God. O isa sa nakahatag nako og kalipay tungod kay mga kailan nako ninyo ha mga pastor dinhi, Pastor Nestor, Pastor Sammy. Palakpakan na ito ang Ginoo. Murag mingaw man ka. Kaning Church of God, ang usa sa inyo ha mga missionary din na-meet nako o gani nakapuyo dito sa balay. Si Pastor Martin Stoddard. Maybe katong mga dugay-dugay na diri nakahinumdum sa iya. O nagkatawa gani ko atong panahon nga naa siya dito kay samtang nigawas siya dito sa balay. O niya, paglakaw na namo, paingon dito sa church, na ni amin sa iya, o niingon, mayong buntag padre. Kaya ito ang manggong mentality, pag naay Amerikano, nga diin, naas atua, usahay murag mga pare. Motong niingon dayon siya sa kuha, oh, you call me padre. Nanautaan siya sa katong nagtawag sa iya, unsa daw iya daeng pagsabot sa mga Amerikano. Uniyon tong batanon kasagaran mga pare. O nahimo siyang usa sa teacher sa Bible School sa Tribal Mission Foundation International presently. Formerly Tribal Mission Philippines, which is I work as a training director for 13 years. O gani ato nga panahon nahimong nakailan ako si Pastor Clyde Calo, usa sa ko ang mga lecturer sa School of Workers Training. At the same time, siya ang ako ang diin cell leader. O I remember one time, we had a seminar in Butuan. Some participants coming from Bohol, mga taga Church of God. O nahimo nga diin na tudluan nato sila sa School of Workers Training. So tungod kay ang Ginoo na may tawag sa tuang kinabuhi, nag full-time ko sa ministry as a pastor atong 2004 o gunya nahimo nga diin nagpadayon ang bulaton sa Ginoo hangtod karon. Mao nga lipay ko sa Ginoo kay sa kuha lang part sa akong testimony, dili ko gusto magpastor. Pero tama itong giingon ni Pastor Sam, dili man kita mo magpili sa tuang tawag, ang Ginoo man. Mong dili ta kabalibad, kay kung mobalibad ta, mahimo mang gahi tag ulo, ug posible dili masinugtanon sa Ginoo. Mong ingnan ay mohang tapad, gusto ba kang magmasinugtanon sa Ginoo? Ako po gusto ko magmasinugtanon sa Ginoo. Gani, balakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Tungod ni Ana, sa invitation ni Ma'am Arlene, hisitant unta ko nga magsugot tungod sa kabisi. Tungod kay halos every month, naatay mga schedule sa seminar. O this coming March, I will be in Thailand to share and attend a wedding sa among amigo nga diin nahimong nanakaron dito o pag ila-ila usab sa mga kaigsuonan nato nga tuwa sa Thailand, most probably mahimo nga din mag-set og schedule for another training. O pagka-April na ako schedule sa Orqueta, pagka May natay schedule sa Sarangani. Halos kada bulan natay schedule pero nalipay ko tungod kay bulaton man na sa Ginoo. O resulta na sa kaayo sa Ginoo sa usag-usa nga ni kanato. So hagi pagrespeto diya sa Dios, kung pwede ako ang iyon ang tanan sa pagtindog, magampo ta, ato ang gunita ng atong usag-usa ka igsoon, magdeklarar tag panalangin diya sa Ginoo, i-bless nato ang usag-usa alang sa pagdawat sa pulong sa Dios. Okay, let's start to pray now. Bless your brother and sister in the Lord. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Father, in the name of Jesus, this morning, O God, is a great privilege for us to worship you in spirit and in truth. So I pray, dear God, as your servant, bless your word that I'm going to share this morning. And I also pray for your people who are here this morning. Do not allow them, O Lord, not to receive a revelation. But I pray that you will open their mind and even their heart. Nga makadawat sila og rhema word that will quicken their spirit, O God. Aron mauli kami, Ginoo, nga diin malipay diha sa espirituhanong bahin, labaw sa tanan sa pagpangalagad na kanimo. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Makapanglingkod ta, ilawom sa presensya sa Ginoo. I read the book of Miles Monroe entitled Rediscovering the Kingdom of God. Ug sa diha nagbasa ko, doon ay word nga akong nabasahan dito, nga iyang giingon, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Ang pinakadako daw nga trahedya sa tuang kinabuhi, dili nga mamatay, kundi kadtong kinabuhi nga wala kahibalo sa iyahang tumong. Kasagaran sa mga tao karon dinhi babaw sa kalibutan, daw mura og nahimong na ignorante sa rason ngano nga sila gitagaag kinabuhi. Sa rason ngano nga din sila nabuhi, natao, nitubo, o niya posible mahimo nga mamatay. So samtang ako ang gibasa kana nga libro, dunay nahimong koneksyon sa tema nato karon nga successfully connected to God. Sa tuwang mabalay, posible doon natay daghang mga appliances, natay linya sa kuryente, ato ang mga gadget, nindot kayo, mga branded, ang uban, dili po branded. Pero kanang tanan, posible mahimo nga din dunay kayuhan nga mapuslan sa tuang kinabuhi, labaw sa tanan, kung kana dunay gitawag connection diha sa elektrisidad. Ato ang mga appliances, ato ang mga suga, aron panahon sa atong gamiton, mahimong mapuslan kini, kaya nga noon dunay connection nga diin gikan sa source nga mo ang kuryente o a power. Nakita usab nako diha sa to ang Kristohanong kinabuhi, dili ta mahimo nga diin successful sa to ang connection sa Dios pag wala si Jesus sa to ang kasing-kasing. Do you have Jesus in your heart? Kinahanglan na mahitabo sa to ang kinabuhi, kay nga naman, there's no other way to connect to God except Jesus. Dili pinagi sa to ang profesyon, sa to ang salapi o sa to ang abilidad, sa to ang career o sa to ang mamahal sa kinabuhi, o unsa man nga mga nahimong gitan-aw nato nga dunay kalambigitan nga makonekta diha sa Ginoo o diha sa Dios, gawas kang Kristo Jesus. Mao bitaw na ingon si Jesus mo ang ato ang dalan, ang kinabuhi, ang kaluwasan, nga walay makaadto sa amahan gawas kung pinagi kaniya tungod kay si Jesus lang mo ang nahimong nagdugtong sa usag-usangan ni kanato, nga dunay tinuod nga kalampusan ato ang kinabuhi, samtang kita na dinhi ibabaw sa kalibutan. Now, dunay usa ka istorya sa usa ka tigulang ug unya usa ka bata. Unya nagsakay sila sa kabayo. Pagsakay nila sa kabayo, silang duha naay mga nakakita sa ilaha. Unya katong mga nakita sa ilaha, naay mga istorya. Ang istorya mao ni, ningon dayon tuma nakita. Kaning duha nga nagsakay kaning tigulang og bata, wala gyud buot. Nganong sila gyud duha mahimong musakay sa kabayo, unta isa lang. So mo nga pag-abot dito sa unahan, ningon dayon tong tuang tigulang, "Dong, kay ikaw man akong apo, naog lang dinis kabayo kay aron
ang mga tao mahimong wala ikasulti nato. Kay kasagaran sa mga tao na gina ikasulti unsa ilang makita. Mao pag-abot dito sa unahan, nanapoy grupo sa mga tao. Ningon na po itong mga grupo sa mga tao nga pagkawagyoy hunahuna ning ni ang mga tawhana. Ngano man ning ni ang tigulanga kaning ni ang bata gipabaklay man. Unta gipasakay po diha sa kabayo. O siguro kay siya may tigulang na, unta siya mo'y naglakaw niya kaning bata mo'y gipasakay. O niyo na po rin ang tigulang dong. Na po istorya ba nga mas maayo daw ako na lang maglakaw o niya ikaw may musakay. Aron mahimo nga ilang istorya matagaa kahigayunan sa tuwa nga diin kinabuhi karon. O sige. Ikaw mo sakay niya ako na po mulakaw. Karon pag abot dito sa unahan na po ilaing grupo sa mga tao, ningon na po nga unsa gining bataa. Wa gyud huna-huna o patining tigulanga. Siya ta tigulang naman unya kani isa bata pa, di maunta ni sakay ang tigulang niya ang bata mo'y nilakaw. Di ningon dayon ang katong tuang tigulang, dong kung maminaw ta sa istorya sa mga tao ba malibog ta. Inanay mo ang tapay niya, kung maminaw ka sa sulti sa mga tao, malibog ka. Ay nga naman, doon na sila yung nakalilaing mga pagtanaw sa sitwasyon. So niyon ang tigulang siya, aron mag-angay ta dong, kitang duha, maglakaw, pati ang kabayo, goyoro na lang nato. Maglakaw na natatanan. So naglakaw sila na, pag-abot dito sa unahan, na po ilaing istorya. Niyon na po dahil nga, pagkawagyoy hunahuna ning mga tawhana. Naay kabayo, giguyo, doon niya sila naglakaw, unta, nagsakay na lang silang duha. Ni samot na yung kalibog pati ang bata. Niyon nga tinuod na lo, malibog kita ni ilahang istorya. So sa ilahang desisyon, niingon sila nga, nganong magpadala man ta sa unsa ilahang nakita, nga mas kita may nakahibalo sa ato ang sitwasyon. Tungod kay doon na tay relasyon sa usag-usa o kining kabayo, na tay koneksyon. Kita mo nakahibalo sa kapasidad sa usag-usa nga ni kanato. Mo nga ningon ang tigulang o ang bata. Siya tinuod na lo, niyon ang katong bata. Ngano magpadala man ta sa ilaha nga wa man na sila koneksyon sa ato ang ginahimo karon. Musakay tang duha aning ni ang kabayo nato aron makaabot ta didto sa ato ang diin paingnan nga diin kita mo nahibalo sa ato ang buhaton. Kana nga istorya mga igsoon, doon na nay kalambigitan sa ato ang tema karon. Dilibot pasabot nga diin ikaw o ako walay koneksyon sa usag-usa. Pero labaw sa tanan tagaan atong pagtagad, nga usahay dili ta kasabot sa pagtan-aw nato sa gibuhat sa usa. Usahay ako ingon nga diin usa ka pastor dili kasabot sa gibuhat sa uban nga mga pastor. Usahay sila dili pud kasabot sa ako ang gibuhat ingon nga usa ka pastor. O kung ato dayang tagaag pagtagad, ang ilahang mga komentaryo, ato ang nga diin panglantaw sa usag-usa, maapiktuhan ang ato ang nga diin pagpangalagad sa Ginoo. Pero isa sa nakahatag sa ako ug kusog sa ako ang Kristohanong kinabuhi. Nga ako ang connection na himong una sa tanan diha sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. O kana nga koneksyon mga igsoon dili tungod sa ako ang abilidad, dili tungod sa ako ang bahandi, dili tungod sa unsa ang ako ang kinabuhi, kundi tungod kang Kristo Jesus. Because of Jesus Christ, now I am connected to God. And in this connection, nobody can stop me to do the will of God because I am liable in this connection to my Heavenly Father someday. Iyon ana usab ang imong kinabuhi. Na kay obligasyon sa imong koneksyon ngadto sa Dios nga ato ang Amahan. Mao kung naay mga tao nga diin makakita sa atoa nga siguro na sila mga komentaryo. Natural na. Ina na imong tapad natural na. Sige, ina na imong tapad usab kay basi katulugon sa iya natural na. Natural na kay ngano man mao na ang ilaha nga diin sitwasyon. Pero dili na makapatandog diha sa atua nga diin pagkatinawag sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Tungod kay tinuod ang ato ang koneksyon nga nahitabo sa usag-usa nga ni kanato sa ato ang pagdawat ni Ginoong Hesus because we repent, we believe, and we receive Him as our Lord
and Savior. Now, samtang tanaw ko sa inyo ang relo, naalala ko yung mga 15 minutes. Pero ito, panikamutan uban sa grasya si Ginoo nga diin, masulti na to. Mapaabot sa usag-usangan ni kanato unsa ang gisulti si Ginoo nga naa diha sa kuang kasing-kasing. Now in the book of Romans, chapter 11 verse 17 to 24 sa tuang gibasa ganina, dinhi gipadayag sa Ginoo unsa ang mga butang nga ngano nga kinahanglan ato ang dawaton sa ato ang kinabuhi karon, sa ato ang paglakaw ugma ug sa umaabot nga mga adlaw. Kaya ato ang pagkinabuhi diha sa Ginoo dili lang nga diin karon, kundi kada adlaw samtang buhi pa ta, dapat magkinabuhi ta nga dunay connection diha sa Dios. Sa ato ang nabasa dinhi, dunay duha ka major question nga din ato ang tagaag pagtagad. Number 1, why do we need to connect our life to God? And then number 2, how to strengthen our connection to God. Nganong kinahanglan man mag-connect ang ato ang kinabuhi diha sa Dios. Ug dili na lang di ay. Ngano man lagi ng mga Buddhist, nabuhi man gihapon sila. Usahay gani, tan-aw nato sa mga taong walay connection diha sa Ginoo. In other words, mahimo nga diin unbeliever o mga unbeliever, murag makaingon ta nga masayahay pa man nila kinabuhi kaysa kuha. Ngano man ni mga tulisan, mas daghan pa inuog mga gwapong sakyanan kaysa kuha. Sa tinod lang mga igsoon, paingon na mo din, murag medyo na late, may gamay kay gitulak pa na mo ang mga sakyanan, bagay namatay diya sa tunga. Unya makaingon ko sa Lord, ngano man Diyon ngayon ani man. Pero dili na mo'y mahimong basihanan nga dili ta mo padayon. Amen. Dili na mo'y hinungdan nga mahimo nga din mabug-atan ato ang pagtuog ato ang pagsalig sa Ginoo. So tungod niya na mga igsoon, ato ang tagaag pagtagad, ang kaimportante sa ato ang koneksyon diha sa Dios. Why do we need to connect our life to God? Because number 1, those who have no Christ are already condemned. In John chapter 3 verse 18, katong mga walay Kristo sa ilahang kinabuhi. Iyon pa si Jesus, kung kamo wala nagatuo, ngani kanako ako nga pinadala sa ako ang amahan. Kamo bisan buhi pa ginahukman na. Daghan day mga tao karon nga diin buhi pa pero gihukman na. Tungod kay wala sila ni tuo ni Ginoong Hesus. I have a friend in Manila. Sa diha nga diin siya naglakaw, paingon dito sa opisina niya. Pag-abot niya sa kanang naang traffic light, paghunong niya, natingala siya sa iyang nakita. O iyang nakita mga igsoon, ang mga tao naglakaw, o niya, sa diyang sige siya tanaw sa mga tao, naunsa man nga, kalit lang, nakita niya ang uban, nga din, mga kalabira na lang naglakaw. Out of 200 nga maglakaw, mutabok diha sa pedestrian lane, out of 200, 10% na lang ang dunay makita niya nga nailawas. Tanan, bukog na lang ba? Ningon siya, uy, nagdamgo man siguro ko. Pero, sige siya kampo, Lord, unsa man ako ang nakita? Kusog ang impression sa Holy Spirit sa iya, ha? Mahitungod sa unsa ang sitwasyon. O niya, nipadayon na po siya dito sa unahan, sige yun nga, murag gadamgo raman siguro ko. Nganong mga kalabiran man ang naglakaw ng mga tao. Out of 200, 10% ra, na din doon ay unod o lawas. Pag abot na po dito sa sunod, sa unahan, na napoy traffic light, maora gihapon ang iyang nakita. Ikaapat nga beses mga igsoon, sumala sa iyang testimony. Hangtod ni abot siya sa office. Pag abot niya dito sa office, nag-pray siya tungkol kay bugat man kay iyang kasing-kasing. Isa Ginoo, tinuo to akong nakita nga diin ang mga tao naglakaw ang uban kalabira na lang. Ngano man. O ang Holy Spirit nagsulti sa iyang kinasuluran. O gipakita niya kini nga verse sa John chapter 3 verse 18. Nga din kung walay Kristo ang tao sa ilahang kinabuhi,
buhi pa sila pero di ay patay na. Buhi pa pero patay na. O dito nitulo ang iyahang kasing-kasing, ay iyahang luha. O samot kabuk at iyahang kasing-kasing, nga tungod niya na, dili na niya sayangan ang iyahang kinabuhi sa Ginoo, tungod kay privilege siya, kay nana siya koneksyon sa Dios, tungod kay Jesus. Palakpakan nato ang Ginoo, anak. Wala niya gisayangan iyahang kinabuhi. Ang iyahang nga diin mga butang nga naangkon diha siyang paningkamot, iyahang gi-invest para sa buluhaton sa Ginoo. Kay nakasabot siya sa iyahang dakong kinabuhi karon, nga siya di ay dili na hinukman tungod kay nanay Kristo sa iyahang kasing-kasing. Nanay siya Kristo sa iyang kasing-kasing. Ikaduha nga butang nga diin tagaan natong pagtagad sa tuang kinabuhi, aron kita makahimo sa paglakaw diha sa Dios nung pamaagi. To be able to walk in a godly way. The reason why dunay daghang mga Kristohanon nga diin dugay na nangalagad sa Ginoo, pero nganong lisod kaayo paglakaw diha sa Dios nun nga pamaagi, tungod kay walay insaktong koneksyon sa Ginoo kada adlaw. Posible makonek lang diha sa Ginoo panahon sa Domingo kung naay simba. Gikan sa Lunes paingon sa Biyernes mura og cellphone nga diin lubat. Mao nga sa church, gi-remind ako mga membro sa church, nga dili dapat ta mahimo nga diin murag pareha sa kalibutan. Nga mas palabihon pa nato dala ang cellphone sa to ang bulsa, di gyud wala kaysa Bible. Panitan karon din may atong tanaw na to ang cellphone, di ba tanan halos murag naay cellphone. Dili man iyon nga gi-condemn ang usag-usangan ni kanato. Pero ang buot lang nako ipasabot, lisod mga igsoon, paglakaw diha sa kabubuton sa Dios, sa ato ang kinabuhi, pag wala tay koneksyon kanunay diha sa Dios. Lisod gyud kaayo. Lisod paglakaw diha sa kabag-uhan, sumala sa unsa ang standard sa Ginoo according to His Word, pag wala tay koneksyon diha sa Ginoo. Pero nindot ang ato ang kinabuhi nga dili ta maapektuhan unsa man ang mapanghitabo sa kalibutan. Bisan pag naay tsunami nga mahitabo, bisan pag naay linog nga mahitabo, bisan pag mubuto ang bulkan nga diin nahimong kinadak-an sa Pilipinas, kaning Mount Apo, di ta pareha sa mga unbeliever, mga simba ko, mamatay na gid siguro ko ani. Dili ta pareha nila. Ngano man tuod kay naglakaw ta diha sa kabubuton sa Dios tungod sa ato ang koneksyon sa Dios tungod kang Jesus Christ. Dili ta mahadlok. Amen. Inada na yung mga tapad nga wa ba ka nahadlok? Now, sa 2 Corinthians, chapter 5, 15 to 17. Sa kuang Bisaya nga Biblia, hallelujah. Doon ay duha ka Bible kung gidala din NIV, o kaning sa Bisaya, ganahan ko ani tungod kay King James, New King James. Sa verse 15, paingon sa 17, yun din og siya namatay alang sa tanan. Aron sila nga mga buhi, magkinabuhi, dili na alang sa ilang kaugalingon. Kundili alang kaniya nga namatay og nabanhaw tungod kanila. Busa sukad karon among mahibaluan nga ang tao dili na sumala sa tawhanong pag-ila o bisan to di ay panahon nga si Kristo among nahibaluan sumala sa tawhanong pag-ila. Karon wala na kami mag-ila kaniya sa ingon. Busa kung ang tao anana ni Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang butang nangagi na, tanawa ang bag-ong butang nahiabot na. O kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo Jesus. Now, kung kita di ay nahimong dunay koneksyon diha sa Dios,
o makahimo sa paglakaw, sumala sa kabuton sa Dios, ang isa sa resulta ana sa ato ang kinabuhi, nakita nako dunay tulo ka resulta. Number 1, doon na tayo gitawag new purpose in life. Number 2, new master to obey. And then number 3, new life in Christ. I will repeat. As a result, if our connection to God is very strong, nga diin makahimo ta sa paglakaw, sumala sa kabuton sa Ginoo, doon na tulo ka resulta nga makita ba, mag-manifest sa ato ang kinabuhi. Number 1, doon na gitawag new purpose. Number 2, new master. And then, number 3, new life. Sa new purpose, in Colossians chapter 3, verse 1 up to 3, isulat na lang ninyo. Ngayon pa si Paul, diha, sa iyang pagsulat nga to sa mga taga-Kolosas, siya kung kamo na banhaw na, uban kang Kristo, og namatay, og gilubong, uban nga to kaniya, siya dapat na namoy bag-o nga purpose. O ang inyong purpose, mga langit no nang nga butang. Dili na magpaulipon sa mga yutan-on nga butang. Tinood na, naaman tayo mapanginahanglan samtang kita buhi pa, o ang usahay, mga yutan-on nga butang. One time, sa diha nga din, nagkandak seminar sa Pagadian City, doon ay isa ka participants dito, nga din, nag-istorya sa sakwa. Siya, Pastor, sukad nga ako na nay koneksyon diha sa Dios, nga nakaila ko, unsaon ay pagpangalagad sa Ginoo. Kay sa una, Pastor, murag way klaro ang ako ang koneksyon. Na ako sa simbahan, siya leader po siya sa kadako nga simbahan. Pero, wa niya naklaro nga dapat mag-manifest ang tulo. Nga doon na siya new purpose, new master, o new life. Ni kung sa ibot ni mo pasabot karon igsoon, ni siya nga, sukad ko nahimo nga diin nangalagad sa Ginoo. Ang usa sa iyang kalipay, kanang naang mag-evangelize. Unya nakakonect siya og usa ka evangelist nga hilig kada bulan mag-crusade. Karon niabot ang panahon nga diin sa ilahang krusada nagamay na ilahang budget. Kabalo mo sa iyahang gihimo, ang iyahang 10 hectares nga kalubihan, ang 5 hectares iyang giprinda para lang sa crusade. Ang iyahang mga anak nasuko. Ang iyahang asawa, medyo muraog, wala nahimo nga nakasabot sa pilmero, pero kadugayan, sa iyahang gi-explain, siya kabalo kaday, kani ato ang kalubian, di lang kay karon rani na prinda, sige day ka prinda sa una. Pero pagka-prinda daw sa una, lahi sa pariha karon nga na prinda. Siya kabalo ka, na prinda ni ato ang kalubian sa una, kay gibayad sa pildi nako sa sugal. Naprinda ang kalubihan kay gibayad sa pildi sa sugal. Siya naprinda na itong kalubihan sa una. Kaya nga naman, na hospital ka, o niya, wala tayo kabayad sa doktor, naprinda ni. Siya karon, bisag maprinda ni, o usab. Pero di na ko mag-uol kay maprinda na ni, kay para sa krusada. Usa diyang istorya na niya sa kuha, nakay ko nga, talagsaon po ning tawhana. Iprinda ang iyahang kamtangan para lang sa crusade. Bika mo, iprinda daw na inyong rice cooker para ihatag din sa inyong text ad. Makaprinda ka sa inyong laptop, sa inyong cellphone, para sa taon sa ni, Pastor, text, save a text a day. Diba? Lison na, no? Lison. Pero pag ang tao di ay nakasabot sa bag-ong tumong nga nahitabo sa iyang kinabuhi, alang sa buluhaton sa Ginoo. Tama ang giingon ni Paul, nga niyon siya nga, for me to live is Christ and to die is gain. Nga naman, tungod kay kahibalo na siya sa bag-ong tumong sa iyang kinabuhi. Kabalo na siya nga di doon na siya bag-ong agalon karon. Ug na siya bag-ong kinabuhi. Ug mao to ang nagmanifest sa iyahang pagkatinawag ingon nga usa ka apostol, kay ngano man
kahibalo na siya, mulakaw, diha, sumala sa pamaagi sa Dios. Sukad nga naa na siya koneksyon sa Dios, pinagi kang Jesus Christ. Palakpakan na to ang Ginoo, ana. Hallelujah! Ikatulo nga din butang aron mahimong makonek ato ang kinabuhi sa Ginoo. Ngano ang kinahanglan ato ang kinabuhi makonek sa Ginoo? To avail the heavenly promise and eternally be with God. Labi na karon nga diin hapit ng eleksyon. Kasagaran sa mga politiko, daghan na kaya ng mga promise. O kung ako inyo ang pilyon, akong simintoon inyo ang dalan, pati pa inyo ang naong inyong mga ilong. Murabaw yung na-extends na po siguro kayo. Pero usahay, murang makaingon tanga, daghan mang saad, tama man ang kantas kalibutan, gihimo ang saad, aron lang pakyason. Usahay, tungod kung di pa tatinood ba diya sa Ginoo. Mabitaw ng mga nasa sa inana, nga diin, ang uban, walay kahadlok sa Ginoo, walay permanente nga amigo ba? Murag ang tanang, kung kontrapartido niya matiyala ka panahon sa eleksyon, mag-uulianay na po sila, amigo na po. Dili man yung nanaway ta sa ilaha, siguro, I appreciate kung nasa inyo dini gitawag para diana nga diin buluhaton. Tungod kay ako mismo nag-ampo nga dunay mga matinud-anon nga mga tao nga mabutang ni ana nga posisyon o ni ana nga diin office sa government. Pero ang isa sa tagaan natong pagtagad mga igsoon, nga sa ato ang kinabuhi karon, dili ta posible maapektuhan sa unsa ang saad sa tao, kay ang tao usahay dili mutuman tungod sa iyang kapasidad. Pero diha sa Dios, siya mo'y tag-iya tanan. Amen? Siya mo'y tag-iya tanan. Mga tungod kay siya may tag-iya tanan, siya mo'y nakahibalo sa unsa ang ato ang gikinahanglan. So tungod niya na, sa ako ang Kristohano ang kinabuhi karon, nalipay ko mga igsoon, tungod kay naka-avail ko sa heavenly promise. O niya, ako di ay nahimong posible sa umaabot ng panahon, uban sa Ginoo sa walay katapusan, kung magpabilin ko nga dunay koneksyon diha sa Dios. Remember, I will repeat, and that's what we call the gospel of God. That Jesus Christ died and rose again. Amen ba? O sa diha nga din siya namatay, o nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, kung mutuo ta, maghinulsol og mudawat ngadto kaniya. Mao na lagi nga di naatay koneksyon diha sa Dios. O tuod niya na nga koneksyon, nakita nako nga ngano di ay nga ang mga apostoles sa una nga mga panahon, human nga din sila nakasabot sa kaimportante sa ilahang tawag diha sa Dios. Willing na sila nga ang uban mga matay dili sa natural nga kamatayon. Willing na sila nga din mag-suffer. Willing na sila nga i-persecute. Willing na sila nga din mahimong dili mukaon tulo ka adlaw, o si Pablo na yun siya naglutaw-lutaw ko sa dagat tulo ka adlaw, tulo ka gabi gibunalan ko, na priso ko. Ang hinungdan nga na priso ko dili tungod kay nangawat, nang rape, nanulis, kun dili tungod kay nagwali sa pulong sa Ginoo. Diin sa tuwa wala pay na priso posible nga diin tungod kay nagwali sa pulong sa Ginoo, tungod kay free country man ta. Pero si Pablo, in the book of 2 Timothy, chapter 1, verse 8 to 9, gi-encourage pa ganun niya, yung disciple nga din si Timothy, siya nga, ayaw ikaulaw ang pagpahimatuod, may tungod sa Ginoo, o apil ko, nga nabilanggo tungod sa pagwali sa maing balita. Nganong nisulti siya niya na? Tungod kay, ang iyahang kinabuhi, human nga na siya'y koneksyon diha sa Dios, tungod sa encounter nga diin, nahitabo sa iya dito sa Damasco, nga gani kung dili pa mahagbong siya sa iyang kabayo o mabuta, dili siya magtinuod pagpangalagad diha sa Dios. One time, na ako'y amigo nga diin pastor, nga na dito sa Compostela. Tungod sa iyaha nga diin kinabuhi, nga nasa daghang mga pangandoy sa kalibutan. O niya, niabot ang panahon nga ang church, nga diin dito siya na-assign, kay pioneering man. Ang offering, mag-offering lang sila 3.5.
Memorize na niya. Ang offering 3.5. Ang tithes, City 40. Offering na po, Pastor, 3.5. Ang tithes, City 40. Bisan pag, muna ako dawaton tanan, siya nga ako ang pangandoy. Nga na ako'y bago nga barong unta. Kada tuig lang na siya bagong barong. Siya bisag ukay-ukay, Pastor, mura og maglisod ko. Mga araw pagmubo sa istorya, nahimo nga din nilaylo siya sa ministry. Otor, kay nilaylo siya sa ministry, kay kabalo man siya mag-drive og motor, primero daw, nagtrabaho siya sa office, unya kay muraman og di magkasinabot, wa siya kalipay ba? Sa iyang kasing-kasing. Naatod siya sweldo, pero wa na siya kalipay. Moto ni hawa siya sa office, niya kabalo man siya mag-drive og motor, ni siya nga, mas may ni mag-drive og motor, niya mamaligya kong pan. Kana bitang maligya pan, ay bukag. So, makasuri-suri po ko dito sa bukid. So, maligya siya pan, ana. Pag abot sa isa ka lugar, pag deliver niya sa pan sa tindahan, na lalaki nagtindog ba? Niya, lalaki, gitutukan siya, gikan sa ulo pa yung sa tiil. O niya, niya po siya, uy, tulisan man ka, ni. Una-una daw niya, basig tuliso niya kung halin sa pan. Nangutanan siya dahil sa katong tindahan. Siya, nang, kaila katong tao nga naa din ni tindog ka ganyan, niya, gitutukan ra ba ko? Niyo daw to ada yung tindira siya. Ay kaguol ato dong kay buang to. Buang di ay. Karon nahitabo, pipila ka adlaw, balik na po siya, kay mag-deliver po siya pan. Kadtong to ang laki nga diin buang, nga nagtutok sa iyaha, naanaw po dito sa tindahan. Kabalo mo, amazing ang nahimong nahitabo. Kaya nga naman, pag humanyag deliver dito sa pan, sa tindahan, giduol gid siya sa laki ba? Gine siya nga, "Oy ikaw, pastor baya ka?" Tinuod na. Giingnan siya, "Pastor baya ka?" Siya tungod sa imuha nga diin. Tinawhanong panginahanglan wa nimo gisunod ba? Unsa ang tawag diha sa Ginoo? Nya nilakaw datong buang. Abi niyo nitulo gid yang luha. Ni siya nga, "Lord, basig, di nabuang mo yung sunod, pahinumdom na ko ani Ginoo." Nang limbaw to yung balibo. Kaya nga, imagine ha, ang tindahan, ang tindiras tindahan, nag-confirm na kakatutawa na buang. Pero pagkaduhan niyang balik, nahibawaan siya ba nga, pastor dahil siya. Kunya, namaligyan siya pan, kaya nga naman, sa tres lagi kapin, ang iyahang offering, City. Ambot na ko ipasabot mga igsoon. Daw mo raw nawala siya sa tawhanon o makalibutan o mga pangandoy sa iyang kinabuhi o nalimot siya sa promise sa Ginoo. May na lang kay naay buang nagpahinumdom sa iya. Muna katawanan na, pero ay mo kumpiyansa na mga buang gani diya maglakaw-lakaw niya, wag ka nagtuman sa mga koneksyon sa Ginoo, kuhiton ka na ba? Hoy! So, wala sa school teacher, may account niya. Oh, praise the Lord. Karon, usa siya sa successful nga pastor sa Assembly of God, sa Compostela. O gani, dito tabag ulang, tupipila ka bulan para maghataw og tabang sa nahitabo sa ila sa Bagyong Pablo. O dili ko maulaw sa pagpaila sa iya. Gusto ninyo nga diin, mahimong mahimamat siya, i-confirm mo sa iyang istorya sa kuha. Kana nga pastor sa Assembly of God, si Pastor Dan Kulima. Pastor Danny Kulima. Sa diha nga din nag-istorya sa kuha, niingon siya, "Pastor, di gyud ay dapat nato mahimong binuangan unsa ato ang koneksyon sa Ginoo tungod kay gisilyuhan gyud ta sa balaang espiritu." Inanay mo ang tapad, gisilyuhan na ka sa balaang espiritu. Nanay silyo ang balaang espiritu sa tuang kinabuhi. Mao nga tama ang gingon ni Paul sa Romans 14 verse 8. Nga gani niyon siya nga, "O mabuhi man taw mamatay, dapat nata ni Kristo, dead or alive." Si Mayor Duterte niingon siya nga, o kato si Bactin, dead or alive. Kinahanglan madakpan. Pero diha sa Ginoo, dead or alive, we need to serve God. Amen. Kaya nga naman, ang promise sa Ginoo, dili na bakak. Pag ang pulong sa Ginoo, musulti gina na siya. Di na siya pareha sa ubang mga tao nga dili tumanon.
Pag musulti ang Ginoo, seryoso na siya siyang pulong. Kaya nga naman, maubitaw na sulat kini ang balang kasulatan, ang Biblia, ang Biblos as a word of God. Because God is true to His word. Tinuod ang Ginoo. And then, sa ato ang heavenly promise, nga gisulti sa Ginoo, dapat sa ato ang kinabuhi karon, magtrabaho ta as if it is our last day. Mura ba og ugma? Wala na ta. Mao ni ang last day na to. Magtrabaho ta nga, kung ato anang hunaon, nga mao na ni ang last day, sa ato nga diin, pagtrabaho, kung seryoso ta, ato dapat ipahiluna. Ato dapat ipahiluna. Kasagaran ka ng gitawag last will testament. Sa mga ginikanan nga gusto siya mapahiluna ang iyang makabtangan sa iyang mga anak. Sa dili pa na siya mamatay, iyahan ng tagsa-tagsaon og bahin. Katong iyahang luti nga diin usa ka metros kwadrado. Iyahan tarungon na og sukod aron ang mga anak dili mahimo nga mag-away. Kay kasagaran ra ba diha sa kabtangan sa ginikanan, pag dili gani na matarong og bahin, mao nay hinungdan nga ang mga anak manggiaway. Manggipatay ang uban, manggibungol. Ay ilahang balay, tag-ason kayong pader nga pati ang anino dili na moabot dito sa ilahang silingan. Pero diha sa Kristohanong kinabuhi, sa ato ang pagkakita karon, niyon si Pablo sa 1 Corinthians 10 verse 31, magkaon ba daw ta? Unsa man ato ang buhaton? Buhaton nato ang tanan tungod og alang sa himaya sa Ginoo. Muna kung naa may istorya sa una nga, unsa man yung mga panglangit? Labaw pas panglangit na ato, pang Ginoo ning atua. Amen. Sige, inanay mo hang tapad ina nga pang Ginoo ning ako ba? Muna pang Ginoo man diha, ayaw pagkaulawi ang Ginoo. Amen ba? Niyon si Jesus, let your yes be yes and let your no be no. Pang Ginoo man ka ning ato. Ako mga anak, ginasultihan ako na sila, anak, mo na ito ang prinsipyo ha, bisan kamo among mga anak. Pag musulti gani mo kung say oo gyud, say dili, dapat dili. Nayon ko sila, parehasa mo ha. Ako ang giingon, pag manghulam gani ka og kwarta, lahi ng hatag og hulam. Bisag piso, basta kay hulam, ilisan gina nimo. Kung gitagaan ka na kog Jess, lahi ng hatag kaysa hulam. Amen. Muna kung naa kay gihulaman, bayari gyud na. Work as if it is your last day. Amen. Sa Bible, kung nahinumduman na to, katong tuang usa ka balo nga babae sa dihang gibisita ni Eliseo, nga kuhaon na ta ang iyang anak, dili ba, sa 2 Kings, kay ibayad sa utang niadtong iyang nahulaman sa bana. Sa dihang gimilagruhan ang iyang banga nga napuno sa lana, giingnan siya ni Eliseo, ibaligya na. Kanya bayari ang imong utang. Basta utang dai bayaran gyud ay. Amen. May na lang kay wala mo'y utang din eh. Pero katong nay utang dapat ato ang bayaran. Kay ngano man aron mamahimong magpabilin sa tuang kasing-kasing nga dili ta nagapos diha sa unsa mga butang o saad sa ubang mga tao kundi nagapos ang ato ang kinabuhi sa saad sa Dios samtang kita mga buhi pa tungod sa ato ang koneksyon diha sa Dios. And number 4, to have access regarding heavenly matters. Nanatay access. O kana nga access sa usag-usangan ni kanato wala na sa uban. Ang nahitabo nga nga di, nakaabot ko din tungod kay si Ma'am Arlene, nasa'y access kay kami po, naaman po sa connection sa compassion, sa tugbok. Nga nga din, kami ni Pastor Nestor suod, Pastor Sam suod,
O sa uban sa inyo dinhi, nga din posible na mention ako ganina, nga din mga worker sa Church of God tungod sa gitawag access. Atong access mo na ang mahimong koneksyon. Kung panalitan karon mao ni ang isa ka lugar nga diin dunay sapa diha o kana mao ang lain na usab nga lugar para mahimo nga diin ako makaabot diha kinahanglan dunay tulay, dunay access. Aron mahimo makaabot ko sa inyo nga lugar o kamo usab makaabot dinhi sa kuha nga lugar. Diha sa tuang Kristohanong kinabuhi naa natay access. Tungod sa itong koneksyon sa Ginoo, nga ito ang access, dili lang sa kalibutanong butang, kundi sa mga langit nung butang. O kana nga access mga igsoon, nahimong nabuo na tungod sa ito ang pagtuo sa pulong sa Dios. Sa tinuod lang mga igsoon, okay, hapit na. Sa church, as a president founder sa Sound of the Living Streams, sa first square ko, nahimo nga di na-save sa Osami City. Wala mi ingon nga koneksyon yung kaayo nga mura og naa sa gawas. O para sa kuha, lisod mag-lead sa usa ka organisasyon pag wala kay insakto nga diin resources. Nga naman tungod sa gitawag needs. Sukad na register ang church sa government. Hangtod karon na atay mga 15 churches. O ako ang kasing-kasing mga igsoon, by year 2020, nga diin maabot may mga 30 churches. Kasagaran sa mga workers sa church, sa diha nga din mag-meeting mi, mag-present sila sa ilahang mga needs. Mayroon pastor, daghan mi dito, unya kinahanglan mi og lote. Mayroon po ko nga kami po diri kinahanglan lote. Pila may kinahanglan niya dito? Mo ni ang amount pastor. Nya po ko ang amount dinhi, di lang kay 1,000 million. Mo na nga ba mga worker, di na lang musulti nga pastor, namin mga kinahanglan dito, mayon na lang nga, mo ni among prayer request pastor. Mayon po ko sila, tama na, naman may gitawag plan of action, simple plan of action, monthly. Ibutang nila dito, unsa man mga physical activities, spiritual activities, unsa mga activities, ilang ibutang na sa plano. Aron pagmubo sa istorya, sa end, sa mga plano o sa mga meeting, mayon ko sa ilaha. Karon, magdamgo ta. Pero ang ato ang damgo, dili tulog kay mutulo atong laway, ana. Ato ang damgo, magdamgo ta nga mata. Eko kamo, namoy panginahanglan, mo ni. Namoy kinahanglan lote, ni ko din sa church, napod may panginahanglan, nga mapalit ang lote. O niya, magtukod mi og building para sa additional building sa compassion ng mga bata. O amo nga din panginahanglan di lang kay 100,000 millions. So muna di na din sila mutingog kay nga naman mas dako pa mga kinahanglan sa mother church kaysa ilaha. Pero mag-ampo ta. Habi niyo mga igsoon, malipay ko magsulti sa inyo sa unsa ang nasa ko ang kasing-kasing yung mga part sa testimony. Siguro kabalo sila Pastor Nestor at Pastor Sam. Ngayon, isa sa project facilitator nato rin si Sir Joel. Isas gigamit sa Ginoo ang iyahang koneksyon sa Giver's Trust. Nga din na-approve ang amuang proposal nga 2-story building, 4 rooms at the amount of 2.3 million. Palakpakan na to ang Ginoo. Siguro wala picture diha no, wala na to nadala. O sa diha nga di nagtawag si Sir Joel sa kuha ni ko, Sir, di na ako kapungan nga bisan sa telephone, nitulo ang ako ang luha mga igsoon. O pag-abot ako dito sa kwarto, nga magdayo ko sa Ginoo, murag di kurog akong baba, nga magsige na lang ko speak in tongues, pasalamat sa Ginoo kay gano man. Gitubag sa Ginoo ang amo ang prayer. Gitubag sa Ginoo, inana ang Ginoo mga igsoon. Pag magdamgo ta, nga diin dili tulog, magdamgo nga din bukang ato ang mga mata. In other words, you are planning
and in your plan, nahimong nakasalalay sa atong koneksyon diya sa Ginoo, ang Dios mutubag ni ana. O mo na ikapanghambog nako mga igsoon, nga wala nahimong gibigo o nahimo nga diin gibali wala sa Dios ang iyahang pangalan nga diin amo ang ginatipigan. Nangiyon ko sa kuang prayer, Lord, kung nalipay ka sa imong alagad nga imong gibutang dinhi sa tugbok, imong gitawag aron ibutang dinhi nga lugar, Ginoo, tubaga ang among panginahanglan. Mao ni among panginahanglan. Kung makaadto mo dito sa church, amot si Pastor Riso, nakabisita pa ka dito, Pastor? Wala pa, no? Pastor Sam, wala pa. Kung makaadto mo dito sa church, kana mo ang church o pati ang parsonage, kung ato isa-isahon ba ang testimonyo kung giunsa diya sa Ginoo, murag dili mi katuo. Pero maayo gyud ang Dios kay ngano man nakatukod mi og simbahan, napalit na mo ang luti, pati ang parsonage, natukod na mo, ang ministry nag-exist karon ngayon, ana, mo na mayon ang mga silingan nga. Kanigid Pastor Alvin, dato gyud ni ba? Sa diya makadungo ko ana, sa tinuod lang sa kasing-kasing may po ko nga, amen, dato gyud ko, dato gyud ko, dato gyud ko. Iko Ginoo, ikaw gyud mo'y nalipay, nini nga diin panalangin. Og dili lang kay gitubag sa Ginoo, ang amuang building mga igsoon, isa pa gyud sa nakapalipay sa kuwang kasing-kasing. Kaya nga naman, gipakapinan pa gyud. O gidiin, service nga murag mas gopo-gopo sa ako ang pick-up karon. Muna nga maybe next month, na bagong service ang church. Ganyan, nihatag sa amuha. Pinahagi sa kuha. O nakita na ko nga diin, pag ang Ginoo day malipay sa ato ang kinabuhi, malipay pud siya mo panalangin sa unsang imong ministry. Mo nga pangutana, nalipay ba ang Dios nimo? Ina na mo ang tapat niya nga, nalipay ba ang Dios nimo? Ha? Oh, hallelujah. Kung nalipay ang Dios o sa gusangan ni kanato, malipay usab siya nga mo panalangin. Kay siya nagsulti kang Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. E siya nga, I will bless you so that you will be a blessing to other nations. Nations, ang word nga nation, mga igsoon, ako gitanaw sa Greek word, gitawag na siya ethnos. Ethnos. Nga diin doon ay tulog ka buot pasabot niya na, mga tao nga doon ay kaugalingong yuta, mga tao nga doon ay kaugalingong kultura, mga tao nga doon ay kaugalingong sinultihan. Ana ta, panalanginan ta sa Ginoo aron mahimot ang blessing sa ethnos. Last question, hallelujah. How to strengthen our connection to God? Number 1, establish a healthy relationship with Him. We need to establish healthy relationship. Sa imo una-una, healthy ka imo ang relasyon karon sa Ginoo? Amurang uban, dili man mag-amen. Healthy ka? O aron mahimong healthy ang ato ang relationship diha sa Ginoo. Dunay duha ka butang. Kinahanglan healthy ang ato ang communication. O ikaduha, ato ang obedience. Si Jesus sa Mark chapter 1, 35 to 39, inuna na isulat. Isa sa higayon nga diin, ang iyang mga tinunan, sa diyan nag-ministry sa lugar, pag mata sa iyang mga tinunan, uy, hala, nawala naman si Jesus, ilang ipangita si Jesus, tuwaday dito sa unahan, gamay, sayo pa. Sa dili pa moabot ang adlaw, nagluhod na o niya, nagampo. O niya, niyon dahil si Peter, Lord, balik na ta dito, kaya nga naman, paraphrase na to ang istorya, naidaghang mga tao dito naghulat. Pero kung tanaw ninyo sa istorya, diyan si Jesus, Pedro, tana, manglakaw ta. Kay, gitawag ko, pagwali sa mga balita, muadto usab ta sa uban nga lugar, aron sila makadungog usab niini. Ako ang gi-analyze, nga nung gisulti man na Jesus, nga na naman ang taong oportunidad, gumubalik sila, kaya nanay mga tao naghulat, pero niyo siya kang Jesus, Pedro, ano si Jesus kay Pedro, siya, Pedro, tala, lakaw ta, kay muadto po ko sa laing lugar, kay diha, gitawag po ko magwali sa maayong balita. Nga nung yun, ana man, tungod kay, ang communication ni Jesus sa iyahang amahan,
kini iyahang ginalig-on pinaagi sa prayer. Pinaagi sa prayer. Umong tungod sa prayer nga diin gi-establish ni Jesus as an example sa iyahang kinabuhi, nahimong na-strengthen dili lang ang iyahang calling, kundili bisan pa man ang iyahang kinabuhi samtang naa siya din ibabaw sa kalibutan. Kanang imong prayer, mga igsoon, kanang ako ang prayer, kanang ato ang prayer, usa na sa maka-establisar nga malig-on nga ato ang koneksyon diha sa Ginoo, nga doon natay healthy connection o relationship diha sa Ginoo. Tama ang giingon sa book ni Miles Monroe. Nayon siya, ang pinaka subo daw tan-awon karon sa church, which is sa mga church usab mao na ang usa sa nahimo nga di nakita nako nga present situation. Nga mao ta ang backbone sa ministry, ang prayer. Pero pag prayer meeting na gani, wala na gyud kay mo apil. Pero sa ilaha daw nga lugar, nayon siya, iyahang gi-encourage sa mga tao nga dapat ang revival nga mahitabo sa tuang kinabuhi o sa church nga tinuod nga ikaw dunay lig-on nga koneksyon sa Ginoo kung pati ang imuhang prayer life na usab. Obedience. Si Jesus sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Ngano nga kadawat siya og pangalan nga labaw sa tanang pangalan tungod sa iyahang pagkamasinugtanon. Bisan sa iyahang pag-antos, nagmasinugtanon siya. Bisan sa iyang kamatayon, nagmasinugtanon siya. Kaya nga naman, sa iyahang pagkamasinugtanon, iyahang gipaila nga diin kini mo'y isa sa makapa-healthy sa iyahang relationship sa iyahang Father. Usbunako, sa ato ang pagkamasinugtanon, kung gipakita ni Jesus ang iyang ehemplo sa kinabuhi, kini mo'y usa sa makapa-healthy sa ato ang relationship sa Dios kung kita masinugtanon. Kung nahinumdum ta sa diha nga diin, gipahinumduman ni Samuel si Saul. Kay si Saul giingnan ni Samuel, Saul, pag ma-conquer na kayo mo ni mga kaaway, kinahanglan patyon gyud tanan. Di ba? Kay balota sa istorya to. Si Saul, iyang gilain tungto ang mga tambok ng mga karniro, mga kanding, pagbisita ni Samuel dito. Niyon day Samuel, Saul, kumusta? Niyon day Saul, o maayo. Nya, unsa gihimo ba nimo kabuton sa Ginoo? Niyon si Saul, o gihimo. Pero niyon si Samuel, unsa man ang nagbihihi diha sa luyo? Niyon day si Samuel, Saul, Samuel, ako nang ihalad sa Dios. Immediately, Samuel rebuked Saul. O na-memorize na to na nga verse, it's better to obey rather than to sacrifice. Kinahanglan mahimo tang masinugtanon. Bisag unsa pagkadaghan sa halad na to, pag dili ta masinugtanon, dili na mahimo nga diin matabunan. Si Jesus nakadawat siya pangalan nga labaw sa tanang pangalan tungod kay siya masinugtanon. Number 2, maximize your potential for God's glory. Kung mangutan ako sa inyo unsa ka ang pinakadato nga lugar sa tibuok kalibutan karon? Vatican. Si Pastor Vatican City. Siguro, ang uban mayon nga, ang pinakadato nga lugar, Pastor, mao ang World Bank. Siguro, sa ato sa Pilipinas, ang Central Bank. Kaya na dito, gideposito, mga diamond, siguro mga bulawan, kwarta. Pero kabalo mo, mga igsoon, sa diyang nagbasa ko sa usa ka book, nasabtan ako dito, nga ngano nga ang ubang mga tao, walay tarong koneksyon diya sa Ginoo. Tungod kay wala nila na maximize ilang potential. Kay buot na ko ipaabot sa inyo nga ang pinakadato nga lugar, dili layo diha sa imong panimalay.
O mao na ang sementeryo. Usbo na ko ha. Ang pinakadato nga lugar, dili layo sa imong balay. O mao na ang sementeryo. Ngano man nga sementeryo ang pinakadato nga lugar. Tungod kay daghang mga tao nga wala na maximize ang ilang potential for God's glory. Nangamatay kay nabanggaan diha sa highway kay naghubog-hubog. Pero mayon ta tumukanta. Ang iyang kanta dito na sa video kihan, nadunggaban kay pagkantag my way. Naapoy isa nga diin, gusto mo sapaw. Unta kung kadto nga potential nga maayo siya mo kanta. Ihada yung tatong gigamit pag songlid o siguro pag back up o siguro pag hatag special number kung naay mga krusada, Bible study o siguro naay wali o naay simba. Kung na-maximize unta ato nga potential sa iyang kinabuhi, di unta to siya mamatay nga iyang potential na dugang hinoon pagkapadato dito sa sementeryo. Ang sementeryo karon usa sa pinakadato nga lugar kung doon kay dunay daghang mga tao nga nangamatay nga ang ilang abilidad wala na diskubrihan kay walay koneksyon diha sa Ginoo. Dunay mga tao nga maayo ta kay musulat og mga maayo nga libro pero namatay. Nga wa gyud gani nakailas pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon, we need to maximize our potential for God's glory. Katungtuang dunay mga commitment diha sa buluhaton sa Ginoo. Di nato na usikan. Kay ngano man, kung mausikan nato na, kinahanglan masabtan nato ang giingon ni Jesus sa diyang namatay siya dito sa cross, niya siya nga, it is finished. Sa diyang gitan-aw na ako na sa context, sa Hebrew context may igsoon. In other words, empty. Ingnan ni mga tapad, empty. Ngano niyon siya nga, it is finished. Tungod kay samtang na siya din ibabaw sa kalibutan for 3.5 years sa iyang ministry. Gimaximize niya iyang potential. Nga samtang siya na dito sa cross, niya siya nga empty. Kay nabuhos na niya ang tanan. Tungod sa calling o sa reason nga nga siya na din ibabaw sa kalibutan. Gimaximize niya iyang potential. Adlaw o gabi, gimaximize niya ang potential for the glory of His Father. Mao samtang siya, gibautismuhan pa lang dito sa Jordan, diyon na iyahang amahan, this is my beloved Son. Now the question is, are you sure that when you die, pareha ba tama yun ni Jesus, it is finished? Ako dili ko muto mga ison. Nga pag isa ka Kristohanon o usa ka tao naaga ni Kristo sa ilang kasing-kasing, naanay mga gift. Mga bitaw na gitawag gift of the Holy Spirit. Doon ay mga kategory. Doon ay fivefold ministry gift. Doon ay mga administrative gift. Mga gift o kana nga gift, ang usa sa purpose ana para sa kaayuhan sa tanan, para sa pagpaila nga si Jesus Ginoo sa tuang kinabuhi, o para sa pagpaila nga ang Dios nahimong nagsangkap sa iyang mga katawhan. Gisangkap ta sa Ginoo. Pagpaila nga din si Jesus Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw usahay man gud sa tuwa, siguro tungod sa gitawag influence. Diha sa uban nga din na nakita nato, naghatag og usay dili balance ba nga resulta diha sa tuwa nga diin pag-ila sa Ginoo. Nga nagtuon lang tang ay kay di man ko pastor. Di lang ko magbasa sa Biblia kay di ko magwali. Na isa sa membro sa church ana, gi-correct siya sa akong asawa. Brad, kumusta ni mga Bible reading? Ni siya nga, ay pastora, di man ko pastor. Di lang kaya ko magbasa Biblia, kay basig mapastor ko. Una-una niya, ang mga pastor lang mo'y magbasa kanunay sa Biblia. Wala diha sa Biblia ba? Nga mapastor ay magbasa sa Biblia. Kung naamang galing, mo resign ko pagka-pastor. Ang buot pasabot mga igsoon, para mahimong dili ta, malayo, kay hapit na. Hapit na mo alas 12. Ang ato ang potential karon nga samtang kita buhi pa.
Gusto sa Ginoo mahimo nga din ma-maximize na. Nga bisan sa pinakagamay nato nga involvement sa unsa ang buluhaton sa Ginoo, ato na ipahiluna tungod kay dili ni pagpalipay sa tao ato akong dili pagpalipay ni diha sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Sa akong gikaingon kaganina, sama sa istorya nga ako ang gisulti, nga kung ang mga tao naman sila ikasulti tungod sa ato ang sitwasyon, naagi na sila ikasulti. Pero unsa ang ato ang kapasidad? Niyon ang Ginoo, kung kasaligan ta sa gamay, kasaligan po ta sa dako. Ang gusto sa Ginoo nga din, pareha kang sa iyang pagkalansang dito sa cross, mayroon po tang Lord, it is finished. Di lagi tama yun, ay, simpa ko, di pa ko gusto mamatay, kadaghan pa ko, daghang buluhaton. Tinuod na daghan pa kag buluhaton, nganong hantod karon daghan pa na, kay wa nimo ginahinay trabaho. Katawan na, pero muna tinuod. Maximize your potential. And to maximize our potential, we need to understand that wherever we are now, it is not accident. Kung ikaw sa ka-estudyante, dili aksidente nga nag-eskwela ka na nga eskwelahan, kay ngano man, gibutang ka sa Ginoo diha. O ayaw ibaliwala ka na nga din privilege nga naa ka diha. Kung ikaw nagtrabaho sa opisina, dili aksidente nga kanay mohang boss, unbeliever, kay gibutang ka sa Ginoo diha, naiplano ang Ginoo diha. Kung ikaw na nagbutang sa imong panimalay ana nga lugar, dili aksidente nga kanay mohang silingan. Nahimo na silingan na nimo kay ngano man naiplano ang Ginoo diha. Naiplano ang Ginoo diha. Maximize your potential for God's glory. Second to the last, hold your connection firmly with Him. We need to hold our connection to God firmly. Pag may ikag firmly, abot pasabot ana, ako ang gitan-aw, diha sa kanang explanation. Nga din, imuhang gina-check ba? Kung nabay nang aluag nga mga tornilyo, kay basin pag daga na to, sige tagdagan, unya, maguba, madaot. Kinahanglan di ato ang kuptan, ato ang i-check kanunay. Firmly. And then last, consider your future with God. We need to consider our future. I want to end the message this morning with a story sa usa ka flagman. Kaning flagman, sa diha nga di nag-construct sila diha sa kalsada, kay wala may kuryente nga din naa dito, ay lang gihimo, nagbuhat silang flag nga green ug unya red. Pag naay sakyanan nga diin paingon diha, anya napoy sakyanan paingon dire, nya pag mutabok dito sa kalsada nya one lane man, sinyasan niya ang isa dinhi. Sinyasan niya kung panalitan gusto siya go green. Ano siya? Go. So dinhi musinya siya nga red, bot pasabot stop. Pag andin hinapod iyang gusto go kanang palargahon, yan na pong sinyasan nga go green, ipakita, ya din na pod stop. Niabot ang panahon nga diin, kumpiyansa na kay siya. Wa siya kay balo nga tungod sa kadugay na. Diha siya ang pagka-flagman. Ang iya daing flag ni kuspaw na ba? Ang green mura na og red, siguro ang red mura na green. Sige siya ganana, ora-wara tingala siya nga anong nagibangga naman ang mga sakyanan, di naman patuo. Kaya nga man, nakuspaw na di ay ang iyang flag. Kana nga istorya mga igsoon, doon na kalambigitan sa tuwang kinabuhi karon. Sa kadugay na nato diya sa ministry, ayaw kumpiyansa. Basig pareta sa flagman, nga din nakuspaw na diya ang flag, we need to consider our future. And not only sa tuwang future sa uban, kaya nga naman posible mahimo nga di dili mapahiluna. I-consider na to nga diin kinahanglan lig-on kanunay ato ang koneksyon diha sa Ginoo. Aron ato ang kinabuhi tinuod na successfully connected to God. Praise God. Let's stand our feet and pray.